Hello guys, so this is Migs and welcome to another episode of Trade with Migs where I share my trading ideas based on smart money concept. So this is episode 1, XAUUSD analysis. Today, i-check natin yung chart ni gold and i-share ko sa inyo yung possible analysis ko noong January 23. Paano ko binasa yung market and ano yung possible setup na hinanap ko dati. So, ginawa ko itong video na to para matulungan kayo maintindihan kung paano ko ginamit ang smart money concept sa actual chart. From bias, structure, at possible entry. Reminder lang po, this is for educational purposes only and not a financial advice. So please do your own research and manage your risk properly. So now, let's go to the chart and break down step by step kung ano yung nakita ko sa gold. Okay, so nandito tayo ngayon sa chart ni gold. So number 1 rule kapag magte-trade ka using smart money concept is that kailangan mo i-identify yung bias mo. So this time gagamit tayo ng 15-minute time frame or yun yung time frame na ginamit natin para ma-identify natin yung higher time frame bias natin. So nasa 15-minute time frame tayo. So ang bias ko dito actually is sell, okay? So ang bias meaning ano yung parang higher time frame market structure. So dito na-identify natin na sell. So ina-anticipate natin na si gold after this change of character, babalik siya dito sa potential sell area natin or sa order block. Tapos continue yung trend pababa. Okay, so yan yung bias ko. So after ko ma-identify yung bias, plinat ko na yung premium and discount zone. Ibig sabihin yan, kapag yung price is nandito lang sa color na to, ang hanapin ko lang is sell. Kapag andito naman si gold sa area na to, dito naman ay puro buy lang. So, yan lang ang aking rule kapag nagtitrade ako ng gold kapag i-scalp ko lang siya or day trading. Okay, so after you identify your bias, bababa ka na ng 1-minute time frame sa lower time frame para maghanap ka ng possible market structure and possible entry. So, ito, noong January 23, ito yung nakita kong possible market structure niya after ng price. Makuha niya tong liquidity dito sa area na to, inantay ko na lang ma-break tong swing high niya. Ayan. So, sabi ko, after niya ma-break tong swing high, possible meron na tayong change of character sa 1-minute time frame. Possible mag-retrace siya dito sa area na to sa FBG or order block. So, inabangan ko na lang siya mag-retrace somehow dito, pero hindi inabot, pero dahil may inaantay rin akong isa pang confirmation which is confirmation candle, nag-appear na siya dito. So kinuha ko na tong setup na to, then pre-nace ko lang yung SL ko dito sa week na to. So dito, then ang target after you identify your possible entry, dapat next mo ma-identify is your possible target. Okay, so una, entry, then stop loss. Saan area mo ilalagay stop loss mo? Then pangatlo, saan ba yung possible take profit level natin? So kapag take profit, you need to identify your liquidity. So saan nga ba yung liquidity? At ano nga ba yung liquidity? So liquidity, so very basic lang naman. Yan yung mga equal highs tsaka equal lows. So dito dahil ang bias natin is selling sa higher time frame market structure na 15-minute, inaabangan natin si gold umakyat dito. So, kaya dito, yung buy natin is for retracement only or scalp lang tayo pataas. Then, ang target profit natin is dapat liquidity siya, yung mga equal high. Okay, so ito yung equal high na na-identify ko. Ito. Kung mapapansin nyo, itong high na to parang pantay na siya. Diba? Pag pantay kasi, possible, yan yung balikan ng market. Kasi, diyan yung mga possible area, ilalagay natin yung stop loss natin sa mga previous high, mga ganyan, equal high, equal lows, di ba? So, yan yung na-identify ko na target. Then, yan yung first entry ko. This is around New York session or London, mga 7, tama ba? 7 p.m. Then, possible next entry ko is yung pag-identify ko na dito ng price na merong BOS sa 1 minute. Das inabangan ko na lang siya mag-retrace dito sa OB. Dito yung OB na to. Ito. So ito yung OB ko, POI, para maghanap ng buying position
So, nung nahit na yung TP, relax lang tayo, hindi na tayo naganap ng sell muna. Inantay kong matouch dito, then nag-abang ako ng confirmation candle. Okay? So, ang confirmation candle ko, ayan, na-identify ko na, tapos nag-place uli ako ng buy. So, pagka-identify mo niyan, next identify mo is saan mo ba ilalagay yung SL mo after mo ma-identify yung possible entry. So, ang SL natin is yung previous low. Ito, previous low na malapit sa OB. Then, TP. So, saan yung next TP? So, kailangan identify mo pa rin yung liquidity. So, ang liquidity na nakita ko dito, ito. Equal high din siya, ito. Ayan. So, yan, pantay yung wick niya. So, para sa akin, equal high yan. Then, kung mapapansin nyo, ang risk to reward natin, minimum is 1:2. Ibig sabihin, kung nag-risk ka ng 100 pips, possible makuha mo is 200 pips. Mga ganun, di ba? Then, yan yung next entry natin. Tapos, pag naglalagay ka ng entry, dapat i-trust mo yung analysis mo or yung setup mo. Kahit wag ka nang mag-early out, dapat ma-full TP siya para ma-maximize mo yung risk to reward ratio ng iyong analysis or ng setup. Okay, then yun. Then naka-TP siya. So itong unang setup ko, own trade ko to sa aking prop firm. Then itong pangalawa, ito sined ko to sa aking community. Itong signal na yan. Okay, so ganun lang paano ka maghanap ng smart money concept setup kay gold using 15-minute time frame for higher time frame bias, then 1-minute time frame for execution. So itong strategy na to ay parang ano lang naman siya, day trade or scalping, since 1 minute yung ginagamit nating time frame. Okay, so yun lang. If may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to like, follow, and share this episode of Trade with Migs, and see you on the next episode. Comment ka lang episode 2 kung gusto mo makanood ng another market analysis sa gold using smart money concept. Okay, let's go.